Maligayang pagbabalik sa ating munting channel mga kamisteryo. Douglas! Lumabas ka diyang hayop ka! Di ka na naawa sa tatay ko! Wala siyang kalaban-laban, Douglas! Pinatay mo siya! Putang wala ka nang tinira sa akin, hayop ka! Tahong lang pala ang katapat ng masamang damo. Ating kilalanin ang magkasintahang si Pedro at Mira. Labis ang tuwa ng dalawa dahil marami ang kanilang na-harvest na tahong. Kung gaano kasariwa ang tahong na nahuli ng dalawa ay siya rin ng kasing sariwa din ni Mira. Kaya naman hindi mapigilan ni Pedro ang sarili na matikman ang tahong ni Mira. Bagaman pumapayag si Mira sa nais ni Pedro na gawin nila, ngunit limitado ito at tanging kiskis lang muna ang ginagawa ni Pedro dahil berhen pa si Mira. Kasabay noon ay ayaw pa nitong mabuntis para sa pangarap ng kanyang ama. Subalit biglang narinig ng dalawa na tila sumisigaw ang mga kalugar nila kaya agad nila itong pinuntahan. Malalaman doon na nagpoprotesta ang mga kalugar ni Mira dahil may nais na magpa-demolish ng kanilang lugar. Kasama sa nagpoprotesta ang ama ni Mira sa dahilang tahungan na lamang ang kanilang pangkabuhayan. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang aatakihin sa puso ang ama ni Mira na naging dahilan ng pagkaparalisado nito. Ngunit palagi naman nandyan si Goyo para tumulong. Kailangan ng ma-therapy si tatay. Wala kaming pera. Bata pa lang tayo, magkasama na tayo. Nandito ako. Tutulungan kita. Naisip ni Mira na humingi ng tulong sa barangay nila tungkol sa demolisyon na magaganap. Subalit sinabi ni Kagawad Salome na wala raw si Cap doon at sa ibang araw na lang ito bumalik. Ngunit biglang lumabas si Kapitan Douglas at nang makita nito si Mira na tila humihingi ng tulong kaya pinapasok niya ito sa opisina para doon sila mag-usap. Nagpakilala si Mira kay Cap na anak raw siya ng isang magtatahong at kasalukuyang nanganganib ang kanilang pangkabuhayan dahil sa demolisyon na mangyayari. Sambit ni Cap na gagawa niya raw ng paraan upang hindi matuloy ang demolisyon sa lugar nila. Sinabihan niya rin si Mira na bibigyan niya ito ng trabaho sa barangay nila para makatulong kahit papaano. Lubos naman ang pasasalamat ni Mira kay Cap Douglas dahil tinulungan siya nito. Ang hindi nito alam na iyon na rin ang magiging simula ng masalimuot niyang buhay. Masayang binalita ni Mira sa nobyo nitong si Pedro ang tungkol sa trabahong binigay sa kanya ni Cap, dahil doon nagkaroon si Pedro ng libreng pakain ng tahong ni Mira. Labis ang pagmamahal ni Mira sa kanyang ama kaya gagawin niya raw ang lahat matupad lang ang pangarap nilang dalawa. Hinatid naman ni Pedro si Mira sa barangay dahil sa umpisa ng trabaho nito doon, naroon si Kagawad upang turuan at alalayan si Mira sa mga gagawin nito sa barangay. Ngunit habang nag-aayos ng mga papeles si Mira at itong si Cap Douglas ay ginawang mag-salsuit habang pinagnanasaan si Mira. Sa nagaganap na kaarawan naman ni Cap Douglas pumunta rin doon si Mira upang magbigay ng regalo. Ngunit bigla itong matsasagi ng bisita doon kaya nabuhusan ng alak ang suot ni Mira. Buti na lang at sinabi ni Kagawad na mayroon silang extra na damit sa office nila. Sinamahan ni Kagawad si Mira na tumungo sa office ni Cap para doon magpalit ng damit. Subalit habang nagpapalit si Mira bigla namang darating si Cap na mayroong dalang alak. Sinabihan ni Cap si Salome na lumabas na raw ito dahil mag-uusap lang daw sila ni Mira. Bago iyon binigay muna ni Mira kay Cap ang regalo nitong tahong sa kanya. Matikman nga natin tong tahong ni Mira. Mapula-pula pa yung loob ha. Sarap ng tahong mo. Sa labis na sarap ng tahong ni Mira kaya tila tinamaan na si Cap Douglas, inaya pa nitong uminom ng alak si Mira ngunit hindi raw umiinom ng alak si Mira. Sambit pa nito na kaya rin siya nagpunta sa birthday ni Cap para kamustahin ang tungkol sa demolisyon, subalit pinilit pa rin ni Cap na patagayin ng alak si Mira kahit tumanggi na nga ito. Kasabay noon tinuturuan niya rin humaipat ng sigarilyo si Mira kaya walang magawa si Mira kundi pagbigyan na lang si Cap. Dahil sa first time nga lang uminom ng alak ni Mira at manigarilyo kaya tinamaan agad ito, sa pagkakataong iyon doon na rin sinamantala ni Cap ang kahinaan ni Mira at ginawang pitasin ang sariwang tahong ng dalaga. Kaya sa kasamaang palad ay naunahan pa ni Kapitan Douglas na makuha si Mira kesa kay Pedro na siyang nobyo nga ng dalaga. Ngunit ang bakbakan na iyon ay makikita rin ni Kagawad Salome kaya naman nag-init na rin ito sabay nagsariling sikap sa gilid ng pinto. Kinabukasan habang nag-aayos ng tahong si Mira at itong Pedro ay masama ang loob sa kanya. Tinatanong kita kung anong nangyari sa isunong party. Huwag ngayon, please lang. Pagod ako. Mahirap pa intindihin yun? Pagod ako, okay? Pagod ako. Sa gitna ng pagtatalo ng dalawa nakita ni Mira na tila wala na ang karatula ng tungkol sa demolisyon sa lugar nila. Kaya pagdating sa barangay gusto sanang alamin ni Mira kay Cap na kung hindi na nga ba matutuloy ang demolisyon.
ngunit mayroong kausap sa phone si Cap na para bang mayroon itong problema. Inutusan rin si Mira na isarado nito ang pinto. Matapos noon hindi pa man nakakapagsalita si Mira, bigla naman itong pinatuwad ni Cap dahil tinamaan na naman ito ng kabilugan ng buwan. Matapos makaraos tinanong muli ni Mira si Cap tungkol nga sa demolisyon, ngunit sagot lang ni Cap na nagkakaroon na raw ng problema at sa palagay nito ay hindi na raw matutuloy. Sabay sabing lumabas na raw ng opisina si Mira. Pinuntahan naman ni Pedro si Mira sa barangay at nais malaman nito na kung mayroon ba talagang tinatago sa kanya si Mira. Sagot lang naman ni Mira na pagod raw siya at wala sa mood makipagtalo. Sa hindi inaasahan ng biglang kinapa ni Pedro ang tahong ni Mira, may tila makakapa itong naiwang katas ni Kapitan. Umamig ka sa akin? May nakauna na ba sa akin? Hindi ko lang ibibigay ito. Wala. Hindi kita kasi nire-respeto kita. Ayaw. Dahil sa natuklasang iyon ni Pedro kaya iniwan na rin nito si Mira. Masakit pa roon sa pag-uwi ni Mira muli nitong makikita ang mga tauhan ng may-ari ng kanilang lugar at tila tuloy na talaga ang demolisyon. Kaya tinanong muli ni Mira si Cap na kung bakit ganoon ang nangyari. Subalit walang pakialam si Cap sa mga sinasabi ni Mira dahil umiral na naman ang kalibugan nito sa katawan at gustong makaisa. Dahil sa kulit namang iyon ni Mira kaya nawalan na ng gana si Cap sa kanya. Sambit naman ni Mira na ginawa niya naman daw ang lahat, pero bakit bigla na lang itong tatalikuran ni Cap? Sa gitna ng pagtatalo ng dalawa bigla namang darating doon si Kagawad at sinabing may bisita raw si Cap. Sumunod noon sinabihan ni Cap si Mira na huwag na raw itong babalik sa barangay dahil tanggal na ito sa trabaho. Ramdam tuloy ni Mira na tila pinagsakluban na ito ng mundo at puro pagdurusa ang dumarating sa kanya. Sumabay pa sa problema na halos nasimot na rin ang pangbili ng gamot ng kanyang ama at tinabla rin ito ng tiyahin niya. Hello po, tita. Si Mira po to. Anak po ito ni Moises. Na-stroke kasi si tatay. Tita, Ngunit ang problemang kinakaharap na iyon ni Mira ay madaragdagan pa, dahil biglang naramdaman nito na siya ay nasusuka at agad niyang napagtanto na nagdadalang tao na ito. Dahil doon pumunta sa barangay si Mira upang sabihin kay Cap na buntis na nga ito at si Cap ang ama. Sa kasamaang palad sinabi lang ni Cap sa kanya ay hindi raw siya ang ama ng pinagbubuntis ni Mira dahil marami raw itong lalaki. Masakit pa noon kung ano-ano pang masasamang salita ang natanggap ni Mira mula kay Kapitan, kaya ang kawawang Mira ay walang nagawa kundi umiyak na lang. Subalit hindi pa kontento si Cap sa kanyang kasamaan at may balak pa itong gawin sa ama ni Mira. Dahil sa wala nang malapitan si Mira kaya muli itong nagmakaawa kay Pedro. Sambit pa nito na handa na rin daw itong ibigay ang sarili basta bumalik lang ito sa kanya. Bagaman masama ang loob ni Pedro ngunit hindi niya pa rin matiis si Mira. At sa mga pagkakataon na iyon ay tuluyan na ring may nangyari sa dalawa. Ngunit sa muling pagsikat ng araw wala na si Pedro sa tabi ni Mira. Sinubukan pa namang hanapin ni Mira si Pedro sa paligid. Ngunit wala na talaga ito doon at naglaho ng parang bula. Sa pag-uwi naman ni Mira makikita niya ang kanyang ama na wala ng buhay at tila binaril sa ulo. Kaya halos gumuho na ang mundo ni Mira dahil sa pangyayaring iyon sa kanyang ama. Matapos noon agad sumugod sa barangay si Mira at doon nagsisigaw dahil alam niyang si Kapitan ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit kahit anong sigaw ni Mira ay wala ring silbi dahil wala si Kapitan doon. Buti na lamang at naroon si Salome at agad tinulungan si Mira at dinala nito sa kanyang lugar. Nais bawian ni Mira si Cap sa ginawa sa kanya nito. Nagsabi naman si Salome na handa raw itong tumulong dahil matagal niya nang gusto si Mira. Pero bago iyon ay nagluto muna si Mira ng specialty nitong tahong at pinatikim kay Salome, hanggang sa doon na rin sa kusina na gawa ng dalawa ang umariba sa bawat mga tahong nila na talaga namang kiskisan kung kiskisan. Matapos noon pinatikim rin ni Salome si Cap ng tahong na luto nila ni Mira. Ngunit ang hindi alam ni Cap na iyon na rin pala ang huling kain niya ng tahong dahil nilagyan iyon ng lason ni Salome kasama si Mira. Kaya naman ang demonyong Kapitan ay namatay rin sa tahong na hilig niyang kainin, hanggang sa pumalit sa pwesto ni Kapitan na naiwan ay walang iba kundi si Kagawad Salome. Salamat, my future First Lady.